ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Martes, September 30, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, ICI nirekomenda sa Ombudsman na kasuhan si Ako Bicol Party List Congressman Saldico at ilang opisyal ng DPWH kaugnay sa anomalya sa 290 million pesos na flood control project sa Naujan, Oriental, Mindoro. Senator Francis Escudero pinangalanan si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng manumalyang flood control project. Vice President Sara Duterte isiniwalat na tumatanggap din ng mali-maletang pera si dating House Speaker Martin Romualdez mula sa illegal gambling. Representative Zaldico nagbitiw bilang kinatawa ng Ako Bicol Party List sa Kamara. Dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. itinalagang bagong special advisor ng ICI. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo epektibo na ngayong araw. Sa ating Metro News, sumanoy panto-torture at pang-abuso sa mga naarestong sangkot sa kaguluhan sa ikinasang kilos protesta noong September 21, pinabulaanan ng PNP. Sa ating Science and Technology News, AI-powered reforms magpapalakas ng integridad at resource allocation sa sistema ng bansa. Sa ating namang lifestyle news, huling personal collection ng fashion icon na si Giorgio Armani inirampa sa pagtatapos ng Milan Fashion Week. Para sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng American singer na nagpasikat ng mga kantang Chances Are, It's Not For Me To Say, at The 12th of Never. Sino siya? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, pasintabi po sa mga nag-aagahan, mga pinagputulan ng kuko, ibinibenta sa China. Ang ating pong oras, 6:40 ng umaga. Kami po inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman po, si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Nagsumite na ng kanilang interim report ang Independent Commission on Infrastructure o ICI hinggil sa isinasagawa nilang investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects. Kabilang sa isinumite ng ICI ay ang rekomendasyon sa Ombudsman na kasuhan si Ako Bicol Congressman Saldico, ilang board members ng kumpanyang SunWest Incorporated at mga opisyal ng DPWH Region 4B, kabilang si Regional Director Gerald Pacanan at Assistant Regional Director Jean Ryan Altea, kaugnay ng irregularidad sa 290 million pesos flood control project sa Naujan, Oriental, Mindoro. Ayon kay ICI spokesperson Brian Hosaka, iba ang sinunod na engineering design sa road-like project sa mag-asawang Tubig River kung saan naglagay lamang ng 2.3 hanggang 3 meters na steel sheet piles, gayong 12 meter ang nakalagay na requirements sa kontrata. Noong Setyembre, ito po ay ininspeksyon ni Secretary Dizon together with the Governor Dolor. At dito po ay nakita nila ay may pagkukulang po at hindi sang-ayon sa design ng project. Yung mga, ang tawag po nila doon ay yung mga steel sheet piles na installed po doon sa flood control project po ay hindi po nang-aayon sa design kasi po ang ginamit po nila ay 3 meters lang po. Imbis na ayon sa design ay 12 metro. Ang discrepancy po nito ay potential na makakaresulta sa estimated loss worth 63 million pesos. Pangalawa po, nakita po ng Insurance Commission base po sa mga dokumento na nakuha sa DPWH na kulang-kulang rin po ang mga dokumento para sa kanilang progress billing.
Sa kabila naman ng mga deficiencies, ilang DPWH officials ang naglabas ng sertipikasyon na natapos ang proyekto ng naaayon sa plano at specifications at ang materyales na ginamit ay verified at tested. Kabilang sa mga kasong nirekomenda ng ICI ay ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation at falsification sa ilalim ng Revised Penal Code, Government Procurement Reform Act at Code of Conduct for Public Officials and Employees. 774 Balita Ngayon. Samantala, direktang pinangalanan ni dating Senate President Francis Escudero si dating House Speaker Martin Romualdez na nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Sa manifestation ni Escudero sa plenaryo, iginiit niya na tila nasi sentro sa mga senadorang issue. Gayong ang tunay na nasa likod ng script at sarswela ng flood control projects na si Romualdez ay hindi man lang napatawag, naimbestigahan at nasampahan ng kaso. Iginiit ni Escudero na maraming beses na binanggit ng iba't ibang resource person sa mga investigasyon ang pangalan ni Romualdez. Ngunit sa huli, binabawi at nagagawan niya ng paraan para malihis at hindi maisama ang pangalan ni Romualdez sa anomalya ng ghost flood control. Siya ang dahilan ng kaguluhan, pagkakaaway-away, pagkakawatak-watak na ngayon yumayanig sa ating bayan, maprotektahan lamang ang sarili niya. Ang pangalan niya ay matagal nang bulong-bulungan sa bawat sulok ng bansa, pero ngayon, unti-unti nang sinisigaw ng taong bayan. Pero Ginoong Pangulo, minamahal kong kasamahan, bakit tila sa Kamara, dito mismo sa Senado at sa ilang media ay hindi pa din nila kayang sambitin ang pangalan niya? Pues, sasabihin ko, Martin Romualdez. Samantala, naghain naman ng disbarment complaint si Escudero laban kay Attorney Jesus Nicardo Madarang Falsis III. Sa reklamong inihain ni Escudero, hiniling niya na maalis si Falsis sa role of attorneys dahil sa serye ng mapanirang post sa Facebook na labagaan niya sa Code of Professional Responsibility and Accountability o CPRA. 774 Balita Ngayon. Ibinulgar naman ni Vice President Sara Duterte na tumatanggap din ng mali-maletang pera mula sa illegal gambling si dating House Speaker Martin Romualdez. Ito ang siniwalat ni BP Sara sa pulong balitaan sa Senado. Kaugnay na rin sa naging pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung saan isang dating tauhan ng Philippine Marines ang lumantad at inamin na naghahatid sila sa bahay ni na Congressman Zaldico at Romualdez ng basura o ang tawag nila sa mali-maletang pera na kickback mula sa flood control projects. Ayon kay BP Sara, simula pa lang ng pag-upo niya bilang pangalawang pangulo ay naririnig na niya ang delivery ng mga mali-maletang pera o kickback para kinako at Romualdez at ngayon lamang lumabas dahil sa isang testigo ang nagsalita na sa mismo ay kasama sa paghatid ng maleta sa bahay ng dalawang kongresista. Direkta ring sinabi ni BP Sara na bukod sa mga pera sa flood control projects ay tumatanggap din ng mali-maletang pera si Romualdez mula sa illegal gambling. Dagdag pa ni BP Sara, ang source ng kanyang impormasyon ay mula sa opisina ni Romualdez na siya ring nagpaabot sa kanya noon na balak siyang atakihin tungkol sa confidential funds. Well, matagal naman namin na alam yan dahil matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Hindi lang sa flood control, ma'am, pati sa sa illegal gambling. Tumatanggap sila. So, si Martin Romualdez. So, hindi lang siya sa flood control. Baka kasi yung tao na nagtrabaho ng basura, flood control yung pera na tinatransport nila. Pero marami pang iba pang mga sources ng corruption na dinideliver.
Samantala, mariin namang itinanggi ni Romualdez na tumatanggap siya ng mali-maletang pera galing sa iligal na sugal. Ayon kay Romualdez, katang-isip o guni-guni lamang at walang ebidensya ang mga kwento na tumatanggap siya ng limpak-limpak na salapi na laman ng mga maleta. Samantala, Senador Rodante Marcoleta hindi natatakot kay Congressman Martin Romualdez. Detalye po ihatid ni Conde Batak. Conde. Iginiit ni Senator Rodante Marcoleta na hindi siya takot kay dating Speaker Martin Romualdez. Sa gitna na rin ito ng paglantad ng surprise witness na dinala ni Marcoleta sa Senado sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na si dating Philippine Marines Technical Sergeant Orly Regala Guteza, kung saan isiniwalat nito na naging tagabuhat siya ng basura o milyong-milyong halaga ng pera na nakasilid sa mga maleta at ito ay inihatid sa bahay ng nagbitiw na si Congressman Zaldico at Romualdez. Ayon kay Marcoleta, iisa lang ang layunin ng investigasyon at ito ay ang matukoy ang utak ng maanumalyang flood control projects. Sinabi pa ng senador na maaaring sa kapulungang ito ay maraming takot kay Romualdez pero nilinaw niyang hindi siya kasama sa mga natatakot sa kongresista. Matapos kasing tumestigo sa Senado ni Guteza, ay bigla na lamang itinanggi ng abogada na si Attorney Petchy Rose Espera na siya ang nagnotaryo ng testimonya ng dating sundalo. Pero sa privilege speech ni Marcoleta ay pinakita niya sa plenaryo ang pagkakapareho ng dokumento ng sinumpaang salaysay ni Guteza at isa pang ibang dokumento na pareho ang impormasyon ng pagkakanotaryo ng abogada. Nagbanta si Marcoleta na kung tatalikuran ng abogada ang kanyang pirma ay mapipilitan siyang i-prosecute at ipadisbar ito. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Nagbitiw si Representative Elizalde Co bilang kinatawa ng Ako Bicol Party List sa House of Representatives kasabay ng pagtatapos din kahapon ng ibinigay na ultimatum sa kanya ni House Speaker Faustino Boji D para bumalik siya sa Pilipinas. Sa liham para kay D at kay Committee on Ethics Chairperson Representative Jonathan Clement Abalos, sinabi ni Co na ang kanyang pagbibitiw bilang miyembro ng Kamara ay nag-ugat sa totoo at matinding banta sa buhay niya at ng kanyang pamilya at pagkakait sa kanya ng karapatan para sa due process of law. Inihayag ni Co na mabigat sa kanyang puso at hindi madaling desisyon ang pagbibitiw, pero tinimbang niyang mabuti ang kanyang hakbang para sa ikabubuti ng kanyang pamilya at ng mamamayan na patuloy niyang pinaglilingkuran. Muli iginiit ni Co na hindi totoo ang mga akusasyon ni Navotas Representative Toby Chanco na siya ang mastermind at nagkonsinti sa mga insertions sa 2025 national budget na ginawa sa small committee hanggang sa bicameral committee. Paliwanag ni Co, lahat ng items sa 2025 General Appropriations Act ay inaprubahan sa plenary sessions at sumunod sa proseso ng Senado at Kamara na sinuri ng Office of the President at pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ni Co na kahit siya ay nasa abroad, patuloy siyang nagseserbisyo sa publiko at kanya ring itinanggi ng maluhong pamumuhay ng kanyang pamilya dahil walaan niyang nabago sa kanilang lifestyle mula ng bago pa siya maging public official hanggang sa ngayon. Pinabulaanan din ni Co na nagkaroon siya ng personal na pakinabang sa mga infrastructure projects na inaward sa SunWest Incorporated. Samantala, Kamara ay pinaubaya na sa DOJ at ICI ang mga susunod na hakbang para kay dating Congressman Zaldico. Grace Mariano sa report. Bahala na ang Department of Justice at ang Independent Commission for Infrastructure sa mga susunod na hakbang para kay dating Congressman Elizalde Co. Inihayag ito ni House Speaker Faustino Boji D. III matapos magbitiw si Co bilang kinatawa ng Ako Bicol Party List sa House of Representatives. Ayon kay D, dahil hindi na miyembro ng Kamara ay wala na silang jurisdiction kay Co. Nagain nga ng kanyang resignation. Kaya ang tingin namin dito ay bahala na ang Department of Justice at ganun din ang ICI kung anong pwede nilang ipataw. Pero kailangan talagang bumalik siya sa lahat ng paraan na magawa. Dapat mapabalik siya at managutan siya sa mga issues laban kay Congressman Zaldico. Baliwala na rin ang inihaing reklamo sa House Committee on Ethics and Privileges ni Navotas Representative Toby Chanco laban kay Co. Gayunpaman, hinihikayat ni Ethics Committee Chairman, Representative J.C. Abalos si Co na bumalik sa Pilipinas at harapin ang mga seryosong alegasyon
kaugnay sa budget insertions at maanumalyang flood control projects. Since nag-resign na si Congressman Saldico, wala nang karapatan ang Kongreso para maimbitahan siya at maanyayan para umattend sa Committee ng Ethics. Na ipahatid na po ni former Congressman Ko ang kanyang resignation, in effect, nawalan po ng jurisdiction ng Committee on Ethics. Kaso lang po, kahit na wala ng jurisdiction ang Committee on Ethics, hinihikayat rin po sana namin na harapin po niya ang mga kasong hinaharap niya dahil serious po ang mga allegations na ito. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. bilang bagong Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Papalitan niya si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagbitiw kamakailan. Kaugnay nito, pinuri naman ng Pangulo ang naging ambag ni Magalong sa pagpapanatili ng integridad ng komisyon laban sa katiwalian sa mga proyekto ng infrastruktura. Tiwala naman ang Malacanang na higit pang mapapalakas ni Azurin ang kampanya para sa transparency at accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Samantala, dating PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nagpasalamat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa pagkakatalaga sa kanya bilang Special Advisor at Investigator ng ICI. Angel Garcia sa detalye. Nagpahayag ng pasasalamat si retired General Rodolfo Azurin Jr. kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa tiwala at kumpiyansang ibinigay sa kaniya matapos ng italaga bilang kapalit ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagbitiw bilang Special Advisor at Investigator ng Independent Commission for Infrastructure. Ayon kay Azurin, itinuturing niyang pinakakarapat dapat si Magalong sa nasabing posisyon pero handaan niya siyang gampanan ng tungkulin para may pagpatuloy ang advokasya ng komisyon. Hinihimok din ni Azurin ang lahat na magkaisa at magtulungan upang maihatid ang hustisya at maibsan ang pagdurusa ng taong bayan na siyang pangunahing dayunin ni Pangulong Marcos sa pagtatatag ng ICI. Si Azurin ay miyembro ng PMA Macatao Class of 1989 at nagsilbi bilang ika-28 PNP Chief mula August 1, 2022 hanggang sa kanyang pagreretiro noong April 24, 2023 na unang PNP Chief sa ilalim ng Marcos Administration. Bago yan naging hepe siya ng Police Regional Office 1, Direktor ng PNP Maritime Group at tumulong sa iba't ibang departamento gaya ng Directorate for Controllership at Directorate for ICT Management. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, kasado na ngayong araw ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis, nakasaad na natapyasan ng 20 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang may umento naman na 90 centavos sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang mixed oil price adjustment ay bunsod ng pagtindi ng geopolitical tension makaraang magbanta ang Amerika na papatawan ng karagdagang taripa ang European countries na bumibili ng krudo sa Russia. Samantala, DOTR maglulunsad ng school caravan para sa student white beep cards. Narito ang report ni Chanel Salazar. Target ng Department of Transportation na maglunsad ng school caravan para ipamahagi ang student white beep cards sa mga mag-aaral. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Education at mga lokal na pamahalaan para matukoy kung aling mga paaralan ang uunahing puntahan. Nilinaw ni Lopez na bukas ang programa para sa lahat ng estudyante mula elementarya, kolehiyo, masteral, doctorate, law school at iba pa basta't may valid student ID. Ang white beep card ay may 50% discount na maaaring gamitin sa LRT1, LRT2 at MRT3. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 4 na minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774
774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Mariing pinabulaanan ng Philippine National Police o PNP ang mga aligasyon na pantotorture at pang-aabuso sa mga naarestong individual na sangkot sa riot sa ikinasang kilos protesta kontra korupsyon noong September 21. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, walang katotohanan ng claim ng human rights group na karapatan na sinakta ng mga nadakip na individual na nasa kusodiya ng Manila Police District o MPD. Inihayag ni Tuanyo na naroon ang 18 abogado na kumakatawan sa lahat ng nadakip na makapagpapatunay na walang nasaktan habang isinasagawa ang inquest. Madali rin anyang patunayan kung totoo ang aligasyon dahil sumailalim ang mga naaresto sa medical check-up bago sampahan ng kaso. Nanindigan naman si Tuanyo na kailanman na hindi kukonsintihin ng PNP ang anumang pantotorture, pisikal na pang-abuso o extortion. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 26 centavos. Nasa 68 pesos and 19 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 78 pesos and 11 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 53 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah. Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Grand Lotto 655 na binola kagabi September 29. 5, 37, 17, 10, 47 at 54. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 197,847,532 pesos and 40 centavos na premyo. Ang bola naman sa Mega Lotto 645 ay ang 30, 20, 23, 40, 12 at 14. Kung saan may isang maswerteng nanalo ng 56,078,818 pesos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Para naman sa ating Science and Technology News, AI-powered reforms magpapalakas sa integridad at resource allocation sa sistema ng bansa. Detalye, ihahatid ni Rosemay Miranda. Iniulat ng Department of Education o DepEd ang malalaking hakbang sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI upang palakasin ang transparency, pausay ng resource allocation at i-streamline ang pagpili ng pamumuno, halinsunod sa layunin nitong gawing moderno ang pamamahala sa bansa sa pamamagitan ng integrity-driven innovation. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na nagpapakita ang mid-year report ng Education Center for AI Research ng pagsisikap ng DepEd na ihani ang teknolohiya sa pananagutan, kung saan kabilang sa mga pangunahing inisyatiba ng ahensya ang Project Talino na isang digital mapping platform na nagbibigay ng real-time visibility ng mga pangangailangan ng paaralan sa buong bansa. Ang system na ginagamit na sa ilalim ng ADAPA School Secretariat ay tumutulong sa Education Department na bigyang prioridad ang mga underserved at geographically isolated na mga paaralan. Gayun din na pinagsasama nito ang isang pledge automation tool para i-streamline ang mga donasyon ng pribadong sektor halingsunod sa mga patakaran ng DepEd. Ang isa pang programa na Project Dunong ay nag-automate sa pagproseso ng National Qualifying Examination for School Heads, kung saan sa pamamagitan ng paggamit ng dual scoring methods, nabawasan nito ang mga gastos sa outsourcing, pinabilis ang paglalabas ng mga resulta at pinahusay ang accuracy. Inilunsad din ng DepEd ang Project Saliksik na isang quick response tool na pinapagana ng Gen AI na nagpapahintulot sa mga kawani na makuha ang validated education data sa loob ng ilang segundo. Para sa ikalawang kalahati ng buwan ngayong 2025, inihayag ng DepEd na magpapilot ito ng mga bagong innovation, kabilang ang Project Sigla na isang AI-based growth screening tool upang matukoy ang mga stunting at kulang sa timbang ng mga mag-aaral, at Project Sabay na nagsusuri sa mga estudyante para sa dyslexia at speech sound disorders. Inihahanda rin ng ahensya ang Project Ligtas na isang multi-hazard analytics platform upang i-monitor ang katatagan ng paaralan laban sa mga sakuna,
Gayun din na binuo ang isang prototype geospatial dashboard at ibibigay sa Disaster Risk Reduction and Management Service sa katapusan ngayong taon. Ayon sa DepEd, lalawak pa ang mga proyektong ito hanggang sa taong 2026 na sumasaklaw sa mas maraming dataset, mas maraming rehiyon at mga training program para sa mga guro at mag-aaral. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemary Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin namang lifestyle news, huling personal collection ng fashion icon na si Giorgio Armani inirampa sa pagtatapos ng Milan Fashion Week. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Ipinakita na ng Italian fashion house na Armani ang huling koleksyon na personal na ginawa ng yumaong designer at founder nito na si Giorgio Armani sa Brera Art Museum sa Milan, Italy. Nag-iisang pagkilala sa yumaong designer ang show na dapat sana ipagdiriwang ay 50 anibersaryo na fashion house. Rumampa ang mga modelo sa ilalim ng mga porticos, suot ang fluid at lightweight outfits na sinabayan ng live piano music na ginawa ng Italian composer na si Ludovico Einaudi. Ang koleksyon na nagtatampok ng color palette mula gray, deep blue hanggang dark green ay pinamagatang Pantelleria Milan na tumutukoy sa 2 lugar na mahalaga para kay Armani. Ayon sa fashion house, ang koleksyong ito ay isang testigo sa style ng fashion icon at nagsisilbing pagtatapos ng isang cycle upang magsimula ang mga bago. Nagtapos ng palabas sa isang solo walk ni Agnes Zogla, isa sa mga paboritong modelo ng designer na nakasuot ng isang eleganteng bugaw. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, September 30, taong 1935, isinilang sa Texas, USA ang singer na si John Royce Mathis o mas kilala ng lahat bilang si Johnny Mathis. Ngayong araw ang ika-70 kaarawan ni Mathis na kilala bilang isang romantic singer, gayon din sa kanyang discography kabilang ang traditional pop, Latin American, soul at rhythm and blues type of music. Ang karera niya sa musika ay nagsimula noong kalagitnaan ng 1950s bilang mga awit sa mga jazz clubs sa San Francisco. Noong 1956, nirelease ng balladeer na si Mathis ang kanyang debut album hanggang pumirma siya ng kontrata sa ilalim ng Columbia Records at nilabas ang romantic slowdowns hit songs gaya ng Wonderful, Wonderful at Chances Are. Sa kanyang 7 dekada sa music industry, kung saan ngayong taon lamang niya inanunsyo ang pagre-retiro, maraming pagkilala ang natanggap ni Mathis kabilang ang Grammy Lifetime Achievement Award habang naluklok din siya sa Grammy Hall of Fame. Maliban sa Chances Are, ilan pa sa mga sumikat na awitin ni Johnny Mathis ay ang It's Not For Me To Say, A Certain Smile, Wild Is The Wind at ang The 12 of Never na inyong mapapakinggan dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. Balitang Kakaiba. Sa atin namang balitang kakaiba, mapasintabi po sa mga nag-aagahan, mga pinagputulan ng kuko ibinibenta sa China. Ayan, narito naman po ang detalye ng balitang kakaiba. Ihatid po sa atin ni Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning, Darlene at Kenny. Kung dito sa Pilipinas ay tinatapo na ang mga pinagputulan ng kuko, ibahin niyo sa China dahil maaari pala itong pagkakitaan. Ilang individual sa China ang ibinibenta ang kanilang pinagputulan ng kuko dahil ginagamit ito sa paggawa ng traditional Chinese medicine. Ay sa ulat, isang babae ang nakapagbenta ng kanyang inipong pinagputulan ng kuko sa halagang $21 o mahigit 1,200 pesos per kilo. Ang kumpanya na gumagawa ng traditional Chinese medicine ay bumibili ng pinagputulan ng kuko sa mga village at sa mga paaralan na pinapatuyo at dinudurog nila at saka inahalo sa iba't ibang medicinal plants. Malagang ingredients ang pinagputulan ng kuko sa Chinese traditional medicines na ginagamit bilang panggamot sa sakit sa tiyan at tonsillitis. Nako, pasinsabi sa mga nag-aalmusal. Pero paglilinaw ng mga kumpanya, hindi sila tumatanggap ng mga pinagputulan ng kuko sa paa at marin nilang isinusuri ang mga piraso ng kukong kanilang natatanggap bago nila ito
iproseso na mahirap ito, ano? Pero ganun pa man ay ganun ang kanilang paniniwala. That's the traditional medicine. Kaya nga, ano, dito sa atin, marami talagang mga traditional medicine din at may mga local pa nga tayo, tinatawag na healer, ano. Pero siyempre, hindi naman natin yon kumbaga dinidiscredit, pero ang importante talagang doon tayo magpa-check up sa mga eksperto kasi minsan huli na no? Kung kailan natingnan ng mga doktor, ng eksperto, mas maganda talaga prevention is better than cure. Correct. Okay? Alright. Malagang kalusugan, ingatan. Dahil health is wealth. Ayan ang ating balitang kakaibang araw na ito. Si Doc Justin. Yes, out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa iyong balitang kakaiba. At ito, Kenny, bago tayong magtapos sa ating balitaan, eto muna, bigay ko muna ang ating question of the day para po sa opinion mo, opinion ko. Sang-ayon ba kayong diversionary tactic lamang sa mga senador ang nangyayari sa Senate hearings sa flood control anomalies dahil sila ay big fishes? Ayan, yan po yung naging pahayag ni dating Senate President Chis Escudero sa kanya pong privilege speech kahapon. So ano po ba ang inyong masasabi dyan, mga kanyusik? Yan po ang ating pag-uusapan. Mamaya po sa ating pagbabalik, maaari na po ninyong ipadala ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga maiinit na balita ngayong araw po ng Martes, September 30, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Kenny Gacosta. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 86 days bago ang araw ng Pasko.